Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa karugtong sa pangatlo at pang-apat yung sagutan natin sa videong ito. Again, ito ay galing sa random post ito sa isa na nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, dito na tayo sa number 3. Bali, dalawa ang sagutan natin kasi ito yung regarding sa mga fractions. If 10 parts of alcohol is mixed with 15 parts of water, what part of the mixture is alcohol? Huwag na kayong mag-overthink dito. Ano bang ibig sabihin nito? Bali, 10 parte ba dito sa alcohol, tapos 15 na mga water. Ang tanong ay what part of the mixture is alcohol? Yang alcohol na yan yung ilalagay natin sa numerator kasi yan yung tanong. Ang denominator natin, i-add lang natin. That is 10 plus 15. So, we have 10 over 25. Now, yung mga nasa choices, mga fractions yan siya, hanapan lang natin ito ng greatest common factor. Ang greatest common factor, paano ba hanapin yung greatest common factor dito sa 10 at 25? Meron tayong hint dyan, F for few. Tingnan yung may pinakamaliit na number. Ang 10 ba? Makadivide ba ni 25? Kapag hindi, doon tayo sa mga factors ni 10. Ano ba yung mga factors ni 10? Ito yung mga factors, yung mag-multiply ka ba na 10 yung sagot. So, we have yung 10 out na yan siya. Now, yung next ay 5. Si 5 makadivide ba ni 25? Kapag yes ang sagot, yan na yung greatest common factor. So, 10 divided by 5, and this is 2. 25 divided by 5, and this is 5. Therefore, ito na yung sagot. Letter B, 2/5. Ulitin ko lang, ito kasi yung given. If 10 parts of the alcohol, ito na yung 10 parts of the alcohol is mixed. Minimix daw, so mag-add lang tayo. With 15 parts of water, ito yung 15 parts of water. What part of the mixture is alcohol? Kapag ganito, what part of the mixture is alcohol? Ang ibig sabihin, yung total, yan na yung pang-divide natin. Kaya, we have 10 divided by 25. So, ito na yun. Sinisimplify lang natin kasi mga fractions man yung nasa choices. Isa pang paraan para mas lalong maintindihan yung solution number 1 natin kung paano pang-divide yung total dito. Okay. What part, sulat natin, what part of the mixture, ano bang mixture natin? Itong 10 and 15. So, 10 plus 15. Ang is, equal sign yan siya. What part of the mixture is alcohol? Asa na yung alcohol natin? 10 parts equals 10. Let n para sa part na hinahanap natin, ang of multiplication. I-add natin itong mixture na yan. Nandito yan, mixture. So, i-add natin yan. This is 25. Kopyahin si 10. Para makuha natin yung value ni n, since 25 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 25 to both sides at i-cancel natin yan. Now, n equals 10 over 25. Hanapan lang ng greatest common factor, which is 5. Kaya 10 divided by 5, and that is 2. 25 divided by 5, and this is 5. Anyway, ang sagot dito ay 2/5. Next, if 2/5 of the workers in a factory go on vacation in September, so meron tayong 2/5, and 1/3 of the remaining takes their vacation in October. What fraction of the workers take their vacation in some other time?
Now, yung mga choices na naman natin ay mga fractions. Yan siya. So, unahin natin kung ilan ba yung mga workers na go on vacation last September or in September. 2/5 daw sa kabuuan ng mga workers. So, yung kabuuan that is 5/5, i-minus natin si 2/5. Ma'am, paano naging 5/5? 5/5, that is equal to 1. Bakit pinili natin yung 5/5? Dahil yan, dapat pareho yung denominator na 5. Kapag halimbawa na lang yan ay 1/7, i-minus natin sa kabuuan na 7/7. Ganun yan siya. Another example para hindi nyo makalimutan ha. Like 2/9. So, i-minus natin sa kabuuan na 9/9. Halimbawa na lang, this is 1/2. So, ang kabuuan ay 2/2. Halimbawa na lang, this is 2/7. Ang kabuuan ay 7/7. So, yung kabuuan dito, since 2/5 yung nandito, ay 5/5 para makuha natin yung remaining after dyan sa 2/5 of the workers. So, kopyahin natin si 5, ang numerator 5 minus 2, and this is 3. Now, meron tayong natitirang 3/5. Okay? You see, 3/5, yan yung mga workers na the remainder ba? So, ngayon, 1/3 of the remainder. So, isulat natin to. 1/3 of the remainder. Ano yung remainder? Yan yung 3/5. So, 1/3 of dito sa 3/5. Yan ay nagbakasyon. Now, dito na tayo sa tanong. What fraction of the workers take their vacation in some other time? So, itong 1/3 of 3/5 takes their vacation in October. Yan siya. Now, para makuha natin yung tanong na some other time, dito tayo sa opposite sa 1/3. Ano ba itong 1/3 na ito? Yan yung nagbakasyon ng October. Yung some other time, that is 2/3. Saan naman galing yung 2/3? Ang kabuuan sa remainder ay 3/3. Minusan natin ng 1/3 and this is 2/3. So, ito na yung some other time. Again, yung 1/3 of the remaining takes their vacation in October. So, yung natitira ay 2/3. Paano malalaman na 2/3? Yung kabuuan naman sa remainder natin ay 3/3. Bakit? Para 3/3 para pareho yung denominator. Now, kopyahin yung 3, yung numerator 3 minus 1, and that is 2. Kaya 2/3. So, we have 2/3 of yung remainder natin na 3/5. Yung of ay multiplication. So, ito yung multiply natin siya sa 3/5. 2/3 times 3/5. Doon na tayo sa shortcut. Merong 3 sa taas, 3 sa baba, and this is 2/5. Kaya ang sagot dito ay 2/5. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-message sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn. Yan yung FB page natin. Thank you and God bless.